Mga kaibigan, ngayong araw po ng Lunes, July 7 na po, 2025, meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. At dito po kay Bagyong Bising na mas lumakas na po ngayon at isang ganap na po na typhoon category. Inaasahan din po ngayong araw ng Lunes ay papasok muli ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung bago ka lang, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe at pahita rin po ng notification bell para lagi po kitang ma-notify sa lagay ng ating panahon. So alamin na muna natin yung pinaka-sentro mga kaibigan or lokasyon nito nga pong si Bagyong Bising. At sa ngayon mga kaibigan, ito po may layo po na 335 kilometers northwest of Itbayat, Batanes, at inaasahan po ngayong araw ng Lunes, to be exact, alas 2 po ng madaling araw, ngayong araw po na ito ay papasok ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So maapektuhan nito ang ilang bahagi ng ating bansa, especially po sa northwestern boundaries ng ating bansa mga kaibigan. So alamin natin, meron pong lakas ngayon ng hangin. Ito nga pong si Bagyong Bising na 130 kilometers at malapit pa rin po sa sentro. At meron pong bugso na 160 kilometers per hour. Meron naman pagkilos na umaabot po sa 15 kilometers per hour pa northwestward po naman. At kung titignan nyo mga kaibigan, tignan natin mabuti yung tinatawag po natin na track at intensity forecast ng Typhoon Bising, or ito po yung may international name na Danas. Ipapakita ko sa inyo mabuti. Ito mga kaibigan, kung makikita nyo po, nasa July 7 tayo, 2025. Monday ho yan, alas 2 ng madaling araw, ito yung naglandfall or tumama, muling pumasok dito nga po sa northern western boundaries ng ating bansa. At apektado niyan, especially yung area po ng Batanes. Pero kung titignan nyo, ito ay lalabas din ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw din po ng Lunes, at bandang hapon naman yan, alas 2 po mga kaibigan. So yung trap or extension ng kanyang hangin ay patuloy pa rin po makaka-apekto, yung buntot ng bagyo na tinatawag ho natin. Pero tignan muna natin din yung mga lugar po na posible nitong daanan mga kaibigan, dahil maapektuhan talaga mga kaibigan, at saka yung mga lokasyon po niya. Inaasahan po simula ngayon 24 oras simula ngayon, ito yung magkakaroon ng layo na 580 kilometers north of Itbayat, Batanes, at ito yung meron ng lakas na 120 kilometers per hour. Within the next 36 hours naman ay ito naman ang lokasyon niya, 765 kilometers north of Itbayat, Batanes, at medyo humina siya sa 110 kilometers, at ito naman yung naging strong tropical storm. At kung titignan nyo, within the next 48 hours, ito po yung merong layo naman na 805 kilometers north of extreme northern Luzon. Mga kaibigan, pinag-iingat pa rin tayo, hindi lamang dito nga po kay Typhoon Bising. Kasama rin dyan ito nga pong southwest monsoon or habagat na siya po nagbibigay ng pag-uulan din sa ilang bahagi po ng ating bansa. Sa ngayon po mga kaibigan ay meron pa rin po tayo nakataas na heavy rainfall warning or heavy rainfall outlook dahil po dito nga po kay Bagyong Bising. Inaasahan po ngayong araw, July 7, 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan na mararanasan po sa area ng Batanes. Inaasahan din mga kaibigan bandang hapon ay 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan ang mararanasan po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, kasama na ho ang Bataan. Pagdating naman po ng araw ng Tuesday afternoon, July 8 po yan, moderate naman to heavy rains ang posibleng maranasan na meron pong dami ng tubig na 50 to 100 millimeters po na ulan. At maapektuhan yan ng Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales. At mga kaibigan, bukod po dyan mga kaibigan, kung titignan po ninyo, etong si Bagyong Bising ay bago po lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility ay magbibigay po ng pinsala sa ilang bahagi ng ating bansa. Nakataas pa rin ngayon at sa ilang bahagi po ng area ng Batanes ang signal number 1. Pero inaasahan natin mga kaibigan, itong signal number 1 na ito ay posible ding mawala kapag tuluyan ng nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga pong si Typhoon Bising or Bagyong Bising. So alamin naman natin ngayon, tinatawag po natin na forecast weather condition, which is ito po ito pa rin yung mga lugar nga po na
posibleng makaranas po ng trap or extension po ng hangin nito nga pong si Bagyong Bising. Kung titignan nyo mga kaibigan, no, inaasahan natin na posibleng mas lumakas pa ito nga pong si Bagyong Bising habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero huwag kayong mag-alala kung lumakas man po ito, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, may chance naman habang papalabas ng PAR ay unti-unti po itong humina. So alamin na natin, no, yung forecast weather condition natin, mga lugar po ito na posible pa ring maapektuhan. Inaasahan natin mga kaibigan sa area pa rin ng Batanes at ng Babuyan Island. Ang weather condition po dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po dito kay Bagyong Bising. So ang impact po nito, posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Sa area naman po ng Ilocos Region, Zambales, kasama na ho dyan ng Bataan. Ang lugar na weather condition naman po dyan, occasional rains o yung tuloy-tuloy po na mga pag-uulan na nararanasan po yan madalas po, no, sa hapon at minsan bumubugso naman pagdating po sa gabi. At bukod dyan mga kaibigan, sa area naman po ng ilang bahagi ng Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, kasama na dyan ang the rest ng Cagayan Valley, Central Luzon, weather condition, maulap pa rin na kalangitan na merong mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil pa rin po sa southwest monsoon. So mga kaibigan, kung titignan po ninyo, habang papalayo naman ng ating Philippine Area of Responsibility, ito nga pong si Bagyong Bising, no? Once kasi na pumasok sa PAR, agad-agad din yan lalayo. Hinahatak naman ho niya, ito nga pong southwest monsoon or hanging habagat, na siya naman po nagbibigay ng mga pag-uulan sa ilang bahagi po o kanlurang bahagi ng Visayas at ilang bahagi po ng Luzon. So mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Ngayon, ang tanong na ating mga kababayan, pagkatapos ho ba nitong si Bagyong Bising o Typhoon Bising, meron po bang mga susunod na bagyo na namomonitor, no? Enayin na rin yan sa ating advanced weather forecast. Titignan ho natin yan. Sa ngayon, ay wala pa naman po nakikita, no, na susunod po na panibagong bagyo na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagkatapos po, ito nga pong si Typhoon Bising. Kung titignan nyo sa ating tinatawag na Tropical Cyclone Threat Potential, ay wala tayong nakikitang panibagong bagyo. Do merong LPA, pero low chance naman ito na maging isang ganap na bagyo. At kung titignan nyo, pasok tayo. Titignan natin sa week 2, July 11 hanggang July 17. Meron namang low pressure area na namomonitor ay na rin sa advanced weather forecast natin. Pero ito po ay maliit ang tsansa na maging isang ganap nga po na bagyo, no? Kaya mas maganda kung sakali nga po na lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, etong si Typhoon Bising, ay maging alerto pa rin tayo sa banta ng southwest monsoon. So ngayon meron din tayong tinatawag, no, na monsoon break. Kung nagtataka kayo kung bakit po may mga pag-araw o umaaraw minsan bandang hapon hanggang sa tanghali at pagdating naman po sa gabi ay meron po mga pag-uulan. Meron kasi tayong tinatawag na monsoon break or yung pansamantalang pagkawala po ng habagat or southwest monsoon. Asahan nyo kapag walang bagyo or may mga LPA lamang tapos malakas po ang impact na idinudulot o malakas ang impact ng habagat, pwede nyo hatakin yung mga LPA or mabigyan niya ng lakas. So mas lumakas yung LPA niyan at magkagayong senaryo ay posible naman itong maging isang ganap po na mahinang bagyo. Ganyan din, kung titignan nyo mga kaibigan, kung may nabuo naman na malakas na bagyo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility, posible naman niyang i-enhance or palakasin naman po itong southwest monsoon or hanging habagat, no, na nagpapaulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Maging alerto pa rin tayo mga kaibigan dahil hindi natin pwedeng baliwalain ito nga pong typhoon category na si Bagyong Bising. Pero ngayon hindi na natin ito nakikitaan na magiging isang ganap nga po na super typhoon dahil kung titignan nyo sa tinatawag po natin na forecast track mga kaibigan, hanggang typhoon category lamang ito at hihina na po ng hihina hanggang sa maging isang ganap po na tropical depression at maging isang ganap po na LPA, no? Sa may bandang Taiwan area mga kaibigan o bansang Taiwan ang dinedireksyon nito ngayon, no? At ito kapag nakalayo ng Taiwan,
didiretso na siya sa bansang China at doon po ay magiging isang ganap na lamang siya ng tropical depression or magiging isang low pressure area na lamang. Sa ngayon mga kaibigan, lagi kong pinapaalala ay maging alerto pa rin tayo. Manatili po kayo nakaantabay sa ating mga ina-update. Napaka-importante po yan. Kaya hindi ako nagsasawa magpaalala po sa inyo mga kababayan dahil para na rin po sa safety natin. Yung pangalawa, sinasabi ko mga kaibigan, kung wala naman tayong importanteng gagawin sa labas, ay magdala tayo, wag na tayong umalis, sa bahay na lamang tayo, manatili mga kaibigan. At yung mga papasok po sa eskwela, mga papasok sa trabaho, yung mga uuwi, ugalin po magdala ng payong jacket, kapote, panlaban huyan sa mga biglang bugso ng mga pag-uulan. Ngayon marami nagtatanong kung may pasok daw po ba sa ilang bahagi ng ating bansa, especially sa mga apektadong lugar. Nito nga pong si Bagyong Bising, lalo na po sa northwestern portion po, boundaries ng ating bansa, kasama na dyan ang area ng Batanes. For sure, sa malaking bahagi po ng Batanes, yung ibang mga eskwelahan dyan ay wala pong pasok dahil nga po dyan po direktang pumasok muli, ito nga pong si Bagyong Bising. The rest, Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa, Visayas at Mindanao, ay malaki naman ang tsansa na may pasok po ngayong araw ng Lunes. At pinapaalala, dagdag ko din mga kaibigan, may banta tayo ng bagyo ngayon, mga pag-uulan dahil sa Typhoon Bising at Habaga. Isipin natin yung mga importanteng gamit natin, yung mga papeles, Alam nyo, napaka-importante niyan. Huwag tayong mangarag o minsan kasi kapag bumaha, doon pa lamang po tayo nag-aasikaso, which is very wrong po talaga yon. At eto rin mga kaibigan, ipapaalala ko din sa inyo, na mas maganda maglinis tayo ng ating kapaligiran, yung mga basura, ilagay natin sa maayos na tapunan. Bakit, Yan, napaalala ko yung mga basura, mga plastic na yan, pag bumaraho yan sa kanal, tas nagkaroon na mga biglang bugso ng malang pag-uulan, kahit tumagal lamang yan 30 minutes hanggang 1 hour na malakas, bigla na humbabahayan, dahil barado ang drainage natin dahil sa mga basura. Huwag nating sabihin wala itong koneksyon sa pagbabalita. Apaka-importanting malinis po ang ating lugar. At isa pa, iwasan din natin ang magputol ng mga puno, dahil ang mga puno ang siyang nagsisipsipon ng mga katubigan natin, na siya naman pong nagpapaiwas ng mga landslide, lalo na sa mga landslide prone area. Kaya hindi nakakapagtaka yung mga laging nagkakaroon ng landslide. Putol-putol na po yung mga puno dyan, Wala nang nagsusupport po sa mga lupa. Magkagayon mga kaibigan, sa ngayon, yan muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. Makikiusap po muli ako ng isang like at subscribe. At pahita rin po ng notification bell para lagi ko kayong ma-update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. Magandang araw po.